Tahimik ang umagang iyon sa mansyon ng mga Cervantes. Ang mga halaman sa hardin ay maayos, ang fountain sa gitna ay mahinang umaagos na tubig, at ang malalaking bintana ng mansyon ay sumasalamin sa sinag ng araw na tila perpekto ang lahat. Ngunit sa loob, ibang kwento ang umiikot. Hindi ko talaga maintindihan, Rafael. Malamig ang boses ni Doña Victoria habang maingat niyang ibinababa ang tasa ng kape sa mamahaling porcelain na mesa. Sa dami ng mga anak ng mayayamang pamilya na handang ailay ang pangalan nila sa atin, siya pa ang pinili mo. Tahimik si Rafael. Nasa tabi niya si Karina, nakatayo ng maayos, nakapamiwang sa harap ng malaking dining table, halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Mama, asawa ko siya, mahinang sagot ni Rafael, pero matatag. Napasinghap si Doña Victoria. Asawa. Ulit niya, parang isang salitang nakakasuka. Tumingin siya kay Karina mula ulo hanggang paa. Simpleng damit. Walang alahas. Walang bakas ng karangyan. Ang isang Cervantes, hindi dapat nadadala ng emosyon, mariin niyang sabi. Dapat iniingatan ang pangalan. Hindi ipinagpapalit sa kung sino lang. Napayuko si Karina, ngunit hindi bumitaw sa kanyang paninindigan. Ginagalang ko po kayo, Doña Victoria, mahinang sabi niya. Hindi ko po intensyon na agawin ang anak ninyo. Mahal ko lang po si Rafael. Napahinto sandali ang matanda, tapos tumawa siya. Isang tawang hindi masaya, isang tawang mapanlate. Mahal, ulit niya. Iyan ang sinasabi ng mga taong walang kayang ipagmalaki kundi damdamin. Parang may kumurot sa dibdib ni Karina, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi po ako perpekto, dagdag niya. Pero hindi ko po siya sasaktan. Biglang tumahimik ang buong silid. Napatingin si Rafael sa ina niya, parang hinihintay ang susunod na pagsabog. At hindi siya nagkamali. Hindi ka sasaktan. Malamig na ulit ni Doña Victoria. Tumayo siya, bawat hakbang ay may bigat na parang pinapabigat ang hangin sa paligid. Alam mo ba kung ilan na ang sumubok na pumasok sa pamilyang ito? Lahat sila, may intensyon. May gusto. May hinahabol. Ang tanong ko sa'yo, ano ang gusto mo? Sandaling natahimik si Karina. Hindi dahil wala siyang sagot. Kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi ito paniniwalaan. Wala po akong gustong kunin, mahina niyang sagot. Si Rafael lang po. Napasingkit ang mata ni Doña Victoria. At sa sandaling iyon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, parang may naalala siya. Isang bagay na matagal na niyang inilibing. Ngunit agad din niya itong itinago sa likod ng malamig na ekspresyon. Makinig ka, Karina Castro, mariin niyang sabi. Sa mundong ito, ang pag-ibig ay hindi sapat. Lalo na kung ikaw ay wala. Hindi gumalaw si Karina pati si Rafael. Ngunit sa loob ng mansyon na iyon, may isang bagay na nagsimulang mabuo. Isang tensyon na hindi lang tungkol sa galit ng biyenan, kundi tungkol sa isang lihim na matagal nang nakabaon, at unti-unti nang kumakalat muli sa dilim. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong mansyon, si Doña Victoria ay nakaupo sa kanyang silid. Hawak niya ang isang lumang litrato. Isang picture ng isang batang babae. Kamukha ni Karina. Hindi maaari, mahina niyang bulong. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanginginig ang kanyang kamay. Maagang nagising si Karina sa ingay ng mansyon. Hindi alarm, hindi ibon, kundi mga yabag, mabibigat, formal, at sanay sa kontrol. Pagbaba niya sa hagdan, agad niyang nakita si Doña Victoria na nakaupo sa dulo ng mahabang dining table, parang reyna sa sariling kaharian. Nasa tabi nito ang isang folder na kulay itim, maingat na nakapatong na parabang mas mabigat pa kaysa sa mga alahas na suot. Ang aga mo, malamig na sabi ng biyenan niya na hindi tumitingin. Magluluto po sana ako ng almusal, sagot ni Karina, maingat ang boses. Hindi mo kailangan. Napahinto si Karina sa gitna ng hakbang. Sa unang pagkakataon, hindi ito insulto kundi utos na walang paliwanag. Pumasok si Rafael mula sa hagdan, suot pa ang office attire, mukhang hindi rin sanay sa tensyon ng umaga. Mama, may meeting po ako mamaya, sabi niya, sabay halik sa pisngi ng ina.
Bago ka umalis, putol ni Doña Victoria, may ipapakita ako sa'yo. Inilagay niya ang folder sa mesa. Napatingin si Rafael pati si Karina. Anong laman yan? Tanong ni Rafael. Impormasyon, simpleng sagot ng matanda. Binuksan niya ang folder. Sa loob, mga lumang dokumento, birth records, at isang kopya ng lumang ID ng babae. Napakunot ang noo ni Rafael. Pero si Karina ay biglang nanlamig. Dahil sa isang papel, isang lumang pangalan ang nakasulat. Karina Castro del Rosario. Napaatras siya. Hindi po, mahina niyang bulong. Castro lang po ako. Ngunit hindi tumingin si Doña Victoria sa kanya. Kay Kat A na siya nakatitig. Alam mo ba kung sino talaga ang pinakasalan mo? Malamig niyang tanong. Mama, ano ito? Seryosong tanong ni Rafael, unti-unting nagbabago ang ekspresyon. Hindi sumagot agad si Doña Victoria imbis, tumayo siya. Tumayo siya, arang bawat galaw ay planado. Ang babaeng iyan, sabay turo kay Katina, hindi lang basta mahirap. Napatingin si Karina, nanginginig ang kamay. Siya ay may dugong hindi dapat muling lumapit sa pamilyang ito. Napasinghap si Rafael. Anong ibig mong sabihin? Humakbang si Doña Victoria palapit kay Karina. At sa pagkakataong iyon, hindi na malamig ang mata niya, kundi galit at takot. Ang apelyidong Del Rosario, mahina niyang sabi, ay hindi dapat nabubuhay sa loob ng Cervantes. Parang bumagsak ang mundo ni Karina. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, umiiyak na niyang sagot. Ngunit inilapit ni Doña Victoria ang isang lumang picture. Isang babae, kamukha ni Karina, at katabi nito ang isang batang babae. Nakaukit sa likod, ang kasalanan ay hindi dapat nauulit. Napatingin si Rafael sa picture tapos kay Karina. Mama, mahinang sabi niya, ano ang koneksyon nito? Huminga ng malalim si Doña Victoria. At sa unang pagkakataon, parang bumigat ang kanyang boses. Ang babaeng pinakasalan mo, ay hindi aksidente sa buhay natin. Siya ay bahagi ng isang lihim na inilibing ko na noon pa. Napaatras si Karina. Hindi totoo yan. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Doña Victoria. Isang mensahe. Isang simpleng text lang. Ngunit nang mabasa niya ito, nanigas siya. Bumalik na ang katotohanan. Napalingon siya sa bintana at sa malayong labas ng mansyon, may isang itim na sasakyang nakahinto. Hindi gumagalaw. Naghihintay. Hindi na mapakali si Karina buong araw. Paulit-ulit sa isip niya ang pangalang nakasulat sa lumang dokumento. Del Rosario. Paulit-ulit ding bumabalik sa kanya ang picture ng batang babae na kamukha niya, at ang malamig na titig ni Doña Victoria na para bang matagal na siyang kilala, hindi bilang manugang, kundi bilang isang bagay na dapat itago. Sa loob ng mansyon, mas lalong bumigat ang hangin. Hindi na siya tinulungan ni Doña Victoria sa gawaing bahay. Hindi rin siya kinakausap. Para bang bigla siyang naging multo sa sarili niyang buhay. Si Rafael naman, halos hindi rin mapalagay. Ilang beses niyang gustong kausapin ang ina, pero palaging may hadlang, parang may invisible na pader na mas matibay pa sa bakal. Hanggang isang gabi, tahimik ang pasilyo ng mansyon. Tanging ilaw ng buwan ang sumasabay sa bawat hakbang ni Karina habang dahan-dahan siyang bumababa patungo sa lumang bahagi ng bahay, ang archive room na matagal nang ipinagbabawal pasukin. Bawal ka dyan. Ang boses ni Doña Victoria ang bumasag sa katahimikan. Napahinto si Karina sa gitna ng hagdan. Nasa ibaba si Doña Victoria, nakatayo, hawak ang isang susi. May hinahanap po ako, mahinang sagot ni Karina. Wala kang dapat hanapin, malamig na tugon ng matanda. Ngunit imbes na umatras, humakbang si Karina pababa. Kung wala po akong koneksyon sa sinasabi niyong Del Rosario, bakit po parang takot na takot kayo sa akin? Diretsyong tanong niya. Sandaling katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa sigaw. Tumingin si Doña Victoria ng diretsyo sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Karina ang pagod sa mata nito. Hindi lang galit kundi takot. Dahil ang kasaysayan, mahinang sagot ni Doña Victoria, ay hindi nagpapatawad. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Karina.
Pumihit siya at binuksan ang pinto ng archive room. Hindi ka dapat nandito, dagdag niya bago pumasok. Pero sumunod si Karina. Sa loob ng archive room, amoy lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Mga kabinet na puno ng folders, lumang pictures, at dokumentong tila matagal nang hindi hinahawakan. Bakit ako? Tanong ni Karina habang sinusundan ng biyenan. Huminto si Doña Victoria sa harap ng isang lumang kabinet. Dahil minsan, may isang pangyayaring sinira ang dalawang pamilya. Binuksan niya ang drawer. Isang lumang file ang inilabas. Ibinigay niya kay Karina. Sa loob, birth certificate, hospital records, at isang pangalan muli na bumalot sa isip niya. Karina Castro del Rosario. Napahawak si Karina sa bibig. Hindi po ako yan, nanginginig niyang sabi. Ngunit bago pa siya makaalis sa gulat, may isa pang dokumentong inilabas si Doña Victoria. Isang liham na lumang-luma na. At sa unang linya pa lang, nanlamig si Karina. Kung mabubuhay man ang batang ito, sisiguraduhin kong hindi na niya maaabot ang tunay niyang pangalan. Anong ibig sabihin nito? Umiiyak niyang tanong. Hindi sumagot agad si Doña Victoria, sa halip, lumapit siya. At sa mahinang boses, parang ayaw niyang marinig ng kahit sinong pader ng mansyon. Dahil ang batang yan, ay hindi dapat nakaligtas noon. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Narinig ang mga yabag. Si Rafael. Hingal, galing sa labas. Mama, Karina. Pareho silang napalingon. Ngunit ang ikinagulat nila ay hindi nag-iisa si Rafael. May kasamang lalaki sa likod niya. Matangkad, nakaitim ng coat, at sa isang iglap, tumigil ang paghinga ni Doña Victoria. Matagal na tayong hindi nagkita, Victoria, malamig na sabi ng lalaki. Handa ka na bang harapin ang kasalanan mo? Nanlaki ang mata ni Karina. Kasalanan. At doon nagsimulang mabuksan ang unang bitik ng isang lihim na matagal nang inilibing ng yaman, galit, at kasinungalingan. Parang biglang huminto ang oras sa loob ng archive room. Ang lamig ng hangin, ang amoy ng lumang papel, at ang mabigat na katahimikan ay mas lalong lumalim nang magsalita ang lalaking kakapasok lang. Matagal na tayong hindi nagkita, Victoria. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat na parang matagal nang kinikimkim na galit. Si Doña Victoria ay naniga sa kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita ni Karina ang matinding pagbabago sa mukha nito, hindi na ito malamig lang kundi natitinag. Dapat hindi ka na bumalik dito, Lorenzo, mariing sabi ni Doña Victoria. Napalingon si Karina kay Rafael. Kilala mo siya, bulong niya. Ngunit si Rafael, nakatingin lang sa lalaki na parang sinusubukang intindihin ang isang puzzle na matagal nang nawala ang mga piraso. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Rafael. Humakbang papasok si Lorenzo, diretso ang tingin kay Doña Victoria. Akala mo ba, malamig niyang sabi, natapos na ang lahat nang itago mo siya? Napahigpit ang hawak ni Karina sa papel na hawak pa rin niya. Siya, mahinang tanong niya. Tumingin si Lorenzo kay Karina. At sa sandaling iyon, parang may bumagsak na mundo sa mata niya. Hindi ka ba talaga nakakaalala? Tanong niya. Nanlamig si Karina. Hindi ko po kayo kilala. Ngumiti si Lorenzo, ngiti na walang saya. Pero kilala kita. Dahil ako ang taong tumulong noon para itago ka, bago ka tuluyang mawala sa tunay mong pamilya. Parang bumigat ang dibdib ni Karina. Anong sinasabi niyo? Biglang sumingit si Doña Victoria. Tama na, sigaw niya, isang bagay na bihirang mangyari. Lumapit siya kay Lorenzo, halos pabulong ang galit. Wala kang karapatang ibalik ang nakaraan. Ngunit hindi natinag si Lorenzo. Karapatan. Ikaw ang unang sumairal ng karapatan niya. Biglang napatingin si Rafael sa ina niya. Mama, totoo ba ito? Ngunit hindi sumagot si Doña Victoria. At ang katahimikang iyon ang naging sagot. Humakbang si Lorenzo palapit kay Karina. May gusto kang malaman, di ba? Mahinang sabi niya. Kung sino ka talaga? Napaatras si Karina. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Dahan-daang inilabas ni Lorenzo ang isang lumang folder. Bago ka naging Karina Castro, ikaw ay si
Naputol ang kanyang sinasabi nang biglang hablutan ni Doña Victoria ang folder. Hindi mo sasabihin iyan. Ngunit huli na. Nakita na ni Karina ang pangalan. Karina del Rosario Cervantes. Parang nawala ang lakas niya. Cervantes, ulit niya, halos pabulong. Napalingon si Rafael sa kanya. Anong ibig sabihin nito? At doon nagsimulang manginig ang boses ni Doña Victoria. Wala siyang kinalaman sa apelyidong yan. Ngunit sumingit si Lorenzo. Hindi ba? Dahil siya ang anak ng lalaking pinatay mo. Biglang tumahimik ang lahat. Parang tumigil ang mundo. Hindi, bulong ni Doña Victoria, nanginginig na. Ngunit si Lorenzo, tuloy lang. At hindi lang iyon. Tinutulungan mong burahin ang isang bata na siyang dapat magmana ng lahat ng ito. Napatingin si Karina sa kanilang lahat. Hindi ko na po maintindihan, umiiyak na siya. Bakit po ako ang laging may kasalanan sa mga bagay na hindi ko alam? Lumapit si Rafael sa kanya, hahawakan sana siya pero umatras si Karina. Dahil sa sandaling iyon hindi niya na alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Sa labas ng archive room, tahimik si Doña Victoria. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, unti-unting bumabalik ang isang alaala. Isang gabi sa ospital, isang sigaw ng sanggol, at isang desisyon na sumire ng lahat. Hindi ko siya pwedeng hayaan, bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod niya, narinig niya ang boses ni Lorenzo. Late ka na, Victoria. Dahil nagsimula ng magising ang katotohanan. At sa malayong bahagi ng mansyon, isang ilaw ang biglang namatay. Isa-isa. Parang nagsisimula na ang pagbagsak ng isang pamilyang matagal nang nakatayo sa kasinungalingan. Pagkamatay ng ilaw sa mansyon, parang kasabay nitong namatay ang katahimikan. Sa loob ng archive room, ang lahat ay nanatiling nakatayo, parang kahit ang hangin ay natatakot gumalaw. Si Karina, nanginginig, hawak ang dibdib na parabang may mabigat na bagay na pilit humihila sa kanya pababa. Paulit-ulit sa isip niya ang pangalan na nakita niya. Cervantes. Hindi ito maaaring totoo. Hindi ako, bulong niya, hindi ako kabilang sa inyo. Ngunit si Lorenzo, kalmado pa rin. Yan ang pinaniwala sa'yo, malamig niyang sabi. Para hindi ka bumalik sa lugar na tinakasan nila. Tumingin siya kay Doña Victoria. At para hindi mabunyag ang kasalanan niya. Nanigas si Doña Victoria. Tumahimik ka, mahina niyang utos, pero ramdam ang pagkapunit ng boses niya. Lumapit si Rafael kay Karina, ngunit hindi na ito lumapit sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, hindi takot sa kanya, kundi takot sa katotohanan. Mama, sabihin mo sa akin, mabigat na sabi ni Rafael, ano ang totoo? At sa unang pagkakataon, hindi na kayang saluhin ni Doña Victoria ang bigat ng lahat. Huminga siya ng malalim. Ang batang iyon, simula niya, nanginginig ang boses, ay hindi dapat nabuhay. Dahil, tanong niya, halos punit ang boses. At doon tuluyang bumigay si Doña Victoria. Dahil ang ama mo, sabi niya kay Karina, ay si Don Fernando Cervantes. Parang biglang tumigil ang mundo. Napatingin si Rafael. Anong? Hindi makapaniwala. Si Lorenzo, tahimik lang, parang hinihintay ang sandaling ito. Nagpatuloy si Doña Victoria, luha na ang unti-unting bumabagsak sa kanyang mukha, isang bagay na hindi pa nakita ng mansyon kailanman. Minahal ko siya, mahina niyang sabi. Pero may isang babae si Don Fernando at ang anak nila. Tumingin siya kay Karina. Siya ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang lahat. Napaatras si Karina. Hindi ko po kasalanan, umiiyak niyang sabi. Alam ko, sagot ni Doña Victoria, pero hindi iyon ang nakita ko noon. At sa takot ko, itinago kita. Parang ang buong mansyon ay nakinig sa pagbagsak ng katotohanan. Napalingon si Rafael sa ina niya. Tinago mo. Hindi sumagot si Doña Mercedes. Dahil iyon ang totoo. Biglang humakbang si Lorenzo. Hindi lang itinago, Victoria, mariin niyang sabi. Sinubukan mong burahin. Napalingon si Karina. Burahin. Tumingin si Lorenzo sa kanya. At ang kapalit noon, pinatay mo ang lalaking alam ang buong katotohanan. Parang sinaksak ng katahimikan ang silid. Nanigas si Doña Victoria.
Hindi ko siya pinatay, mahina niyang tanggi. Ngunit hindi naniwala si Lorenzo. Pero ikaw ang nag-utos. Tahimik. Walang gumalaw. Hanggang sa biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Isang mensahe. Isang video. Binuksan niya ito. At lahat sila ay natigilan. Sa video, isang lumang CCTV footage. Isang babae nakahawig ni Doña Victoria. Isang lalaki na nakahandusay. At isang sigaw sa background. Huwag mo siyang hayaang magising ang katotohanan. Napahawak si Karina sa bibig niya. Hindi, bulong niya. Tumingin si Rafael sa ina niya. Mama. At sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Doña Victoria. Gusto ko lang protektahan ang pamilya. Sigaw niya. Pero bakit parang ako ang naging halimaw sa kwentong ito? Walang sumagot. Dahil walang madaling sagot sa kasalanang matagal ng inilibing. Sa labas ng mansyon, umuulan na. At sa gitna ng ulan, si Karina ay dahan-daang lumabas ng archive room. Basang-basa, nanginginig, hindi alam kung saan pupunta. Karina, sigaw ni Rafael. Ngunit hindi siya lumingon. Dahil sa loob ng puso niya, hindi na niya alam kung siya ba ay biktima o simula ng isang mas malaking pagbagsak. At sa likod niya, narinig niya ang huling boses ni Lorenzo. Ngayon alam mo na ang tunay mong pangalan ay simula pa lang ng giyera. Malakas ang ulan sa labas ng mansyon ng Cervantes, pero mas malakas ang bagyong nagwawasak sa loob nito. Si Karina ay nakatayo sa gitna ng driveway, basang-basa, nanginginig, hindi naramdam kung ulan ba o luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Sa bawat patak ng tubig, parang may nababasag sa loob niya, mga tanong na wala ng kasiguraduhan, mga alaala na hindi niya alam kung totoo o itinanim lang sa kanya. Sa likod niya, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Karina, boses ni Rafael. Hingal, nagmamadali, pilit inaabot siya. Pumasok ka. Delikado sa labas. Sigaw niya. Ngunit hindi gumalaw si Karina. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang takot lang. Mukha na siyang pagod. Pagod sa katotohanang hindi matapos-tapos. Delikado. Mahinang ulit niya. Rafael, sa loob ng bahay ninyo ako unang nasaktan. Natigilan si Rafael. Dahil totoo iyon. Sa mansyon, hindi sugat sa katawan ang unang tumama kay Karina, kundi sugat sa pagkatao niya. Sa may pintuan, nakatayo si Doña Victoria. Basang-basa rin ng ulan, pero hindi niya alintana. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Karina, hindi galit ngayon, kundi isang bagay na mas mabigat. Pagsisisi. Uuwi ka, mariing sabi niya. Hindi ito utos ng mayabang, kundi pakiusap ng isang babaeng unti-unti nang nawawala ang kontrol sa mundong inakala niyang kanya. Umiling si Karina. Hindi ko na alam kung saan ako uuwi, sagot niya. Sa likod nila, dahan-daang lumapit si Lorenzo. Hindi pa rin basa ang ekspresyon niya. Parang sanay siya sa gulo. Parang matagal na niyang hinihintay ang pagbagsak na ito. Wala ka ng bahay, Karina, malamig niyang sabi. Napalingon si Karina sa kanya. Dahil ang bahay na tinatawag mong tahanan ay siyang nagtago ng buhay mo. Biglang lumapit si Rafael kay Lorenzo. Ano bang gusto mo? Galit niyang sigaw. Bakit mo ginagawa ito? Ngumiti si Lorenzo. Isang ngiting walang saya. Ginagawa ko. Ulit niya. Tumingin siya kay Doña Victoria. Hindi ako ang nagsimula nito. Lumapit si Lorenzo kay Karina. At hindi rin ikaw. Huminto siya sa harap niya. Ang tanong, mahinang sabi niya, handa ka na bang malaman kung ano talaga ang nangyari sa gabi na ipinanganak ka? Nanlamig si Karina. Huwag, bulong ni Doña Victoria. Pero huli na dahil nagsimulang magsalita si Lorenzo. Gabi iyon ng isang malaking pagtitipon, simula niya. Mga Cervantes, mga negosyante, mga taong nasa likod ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Rafael. Hindi mo alam dahil pinili nilang burahin ang alaala na iyon. Lumipat ang tingin niya kay Karina. Sa gabing iyon, ipinanganak ka. Napasinghap si Karina. Pero hindi ka dapat lumabas ng buhay. Biglang humakbang si Doña Victoria. Tumigil ka, sigaw niya. Ngunit hindi siya pinakinggan. Dahil sa gabing iyon, patuloy ni Lorenzo, may kasunduan.
Isang kasunduan na kapag lumabas ang katotohanan tungkol sa tunay mong ama, guguho ang pamilyang Cervantes. Parang nanigas si Rafael. Anong klaseng kasunduan yan? Ngunit si Lorenzo, hindi tumigil. At si Victoria ang pumirma. Parang nabasag ang mundo ni Doña Victoria sa mismong pangalan niya. Hindi ko ginusto yun, bulong niya. Ginawa mo, malamig na sagot ni Lorenzo. Tumingin siya kay Karina. At ang kapalit, itinago ka. Pinalitan ang pangalan mo. Pinaniwala kang wala kang halaga. Napahawak si Karina sa ulo niya. Hindi ko na kaya, umiiyak na siya. Hindi ko alam kung sino ako. Biglang lumapit si Rafael at hinawakan siya sa braso. Hindi mo kailangang malaman lahat ngayon. Ngunit umatras si Karina. Hindi mo ba naiintindihan? Sigaw niya. Lahat ng humahawak sa akin, may kasinungalingan. Natigilan si Rafael. Parang sinaksak sa dibdib. Sa likod nila, dahan-daang bumagsak si Doña Victoria sa isang hakbang ng hagdan. Kung babalik ako sa nakaraan, mahina niyang sabi, gagawin ko ulit ang lahat para protektahan ka. Tumingin siya kay Karina. Pero hindi ko na alam kung proteksyon pa ba ang tawag doon o kasalanan na. Sa gitna ng ulan, ang dating makapangyarihang mansyon ay parang isang sirang kaharian. At si Karina sa unang pagkakataon ay hindi na sigurado kung siya ba ay anak ng kasinungalingan o susi ng pagbagsak ng lahat. Sa malayo, tumunog ang telepono ni Lorenzo. Isang mensahe. Simula na ang paglabas ng impormasyon sa media. Napatingin si Lorenzo tapos ngumiti. Wala nang atrasan. At sa loob ng mansyon ng Cervantes, nagsimula nang gumuho ang lahat ng itinayong kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Umaga, pero parang gabi pa rin ang pakiramdam sa mansyon ng Cervantes. Hindi dahil sa dilim ng ulap, kundi dahil sa balitang kumalat na parang apoy sa buong San Ignacio. Heiress scandal, through Cervantes bloodline revealed. Power family cover-up. Baby swap case emerge. Sa loob ng mansyon, walang katahimikan. May mga telepono na sunod-sunod na tumutunog. May mga katulong na nagbubulungan. May mga taong dati nakayuko sa respeto, ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng takot at pagdududa. Si Doña Victoria ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang basong hindi na niya naiinom. Nanginginig ang kamay niya hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pagbagsak ng mundo na iningatan niyang hindi mabasag. Victoria, boses ni Lorenzo mula sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon. Anong ginawa mo? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lorenzo. Tumingin siya sa paligid, sa mansyon na ngayon ay tila kahon ng mga lihim na binuksan na. Hindi ako, sagot niya. Ikaw. Sa itaas ng hagdan, naroon si Karina. Hindi siya bumaba buong umaga. Nakaupo siya sa sahig ng kwarto, yakap ang sarili, habang ang mga mata niya ay walang tigil sa pag-iisip. Baby swap, Del Rosario, Cervantes. Parang bawat pangalan ay piraso ng isang bangungot na hindi niya may pagsama. Hanggang sa bumukas ang pinto. Si Rafael. Umalis ka na dito, sabi niya agad. Napatingin si Karina sa kanya. Ano, may mga media sa labas. May mga pulis. Nasa ilalim na ng investigasyon ang pamilya namin, tuloy niya. Hindi ka ligtas dito. Natigilan si Karina. Hindi ako ligtas o hindi ako gusto. Mahinang tanong niya. Tahimik si Rafael. At ang katahimikang iyon ang sagot. Sa ibaba, sumabog ang tensyon. Hindi ko ginusto ito. Sigaw ni Doña Victoria kay Lorenzo. Akala ko iligtas ko ang pamilya. Tumawa si Lorenzo pero walang saya. Ililigtas. O pinili mong magsinungaling para manatili ang kapangyarihan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok, mga abogado, investigador, at media representatives. Doña Victoria Cervantes. Tanong ng isa, may arrest warrant po kayo para sa kasong kidnapping at falsification of identity. Parang tumigil ang mundo. Napahawak si Doña Victoria sa mesa. Hindi niyo alam ang buong kwento, mahina niyang sabi. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa itaas, narinig ni Karina ang kaguluhan. Rafael, ano yun? Hindi agad sumagot si Rafael.
Hanggang sa sinabi niya ang pinakamabigat na salita sa lahat. Hinahanap ka nila. Natigilan si Karina. Ha! Hindi ka lang basta sangkot, sabi niya. Ikaw ang sentro ng lahat ng ito. Sa baba, pilit na lumalaban si Doña Victoria habang kinakausap siya ng mga investigador. Kung sasama kayo sa amin ng maayos. Hindi, sigaw niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan biglang narinig ang isang malakas na tunog ng putok mula sa labas. Bang! Napahinto ang lahat. Sumigaw ang mga tao. Get down! Sa itaas, napatayo si Karina. Ano yun? Sigaw niya. Biglang hinila siya ni Rafael papunta sa gilid. May mga tao sa labas. Hindi ito simpleng investigasyon. Sa bintana, nakita nila, mga itim na sasakyan, mga armadong lalaki at isang taong bumaba mula sa gitna ng convoy. Si Lorenzo. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang simpleng tagapagsiwalat. Mukha na siyang taong matagal nang naghihintay na bumagsak ang lahat. Sa ibaba, napalingon si Doña Victoria sa kanya. Anong ginawa mo, pabulong niya? Tumingin si Lorenzo sa kanya. At ngayon, Victoria, wala ka nang kayang itago. Sa itaas, si Karina ay nanginginig na. Rafael, bulong niya. Ngunit bago pa siya masagot, narinig nila ang malakas na pagbagsak ng pinto sa baba. Bumagsak ang barricades. At sa sandaling iyon, alam nilang hindi na ito tungkol sa pamilya. Kundi tungkol sa digmaang matagal nang inilibing at ngayon ay tuluyan ng nabuhay. Parang sumabog ang buong mansyon ng Cervantes sa isang iglap. Hindi bala lang ang pumasok sa loob, kundi katotohanang matagal nang pilit itinatago, at kapangyarihang unti-unting bumabagsak. Sa ibaba, nagkakagulo ang mga investigador at media. Ang mga ilaw ng kamera ay parang mga mata na walang habas na tumutusok sa bawat sulok ng mansyon. Si Doña Victoria ay nakatayo pa rin, pero ngayon ay hindi na siya mukhang reyna ng lahat. Mukha na siyang isang babaeng hinahabol ng sariling nakaraan. Victoria! Sigaw ni Lorenzo mula sa gitna ng kaguluhan. Tumingin siya sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na galit ang nasa mata niya kundi pagod. Bakit ka bumalik? Mahina niyang tanong. Dahan-daang humakbang si Lorenzo palapit. Dahil hindi mo natapos ang ginawa mo noon, sagot niya. At dahil may isang bata kang pinilit mong burahin na ngayon ay buhay na buhay. Sa itaas ng hagdan, si Karina ay nakatayo, hawak ang railings ng mahigpit. Si Rafael ay nasa tabi niya, pilit siyang pinoprotektahan mula sa kaguluhan. Umalis na tayo, mariing sabi ni Rafael. Ngayon na. Ngunit hindi gumalaw si Karina. Dahil sa gitna ng ingay, sa gitna ng takot, may isa siyang narinig. Ang pangalan niya, Karina. Boses ni Doña Victoria. Huminto siya. Dahan-dahan siyang tumingin pababa. Si Doña Victoria ay nakatingin sa kanya, nanginginig ang lobby. Lumapit ka, mahina niyang pakiusap. Napatingin si Rafael sa kanya. Mama, hayaan mo siya, putol ni Victoria, hindi inaalis ang tingin kay Karina. Ito ang huling pagkakataon. At sa dahan-daang hakbang, bumaba si Karina. Hanggang sa nasa gitna na siya ng hagdan. Sinira ko ang buhay mo, bulong ni Doña Victoria. Nanlaki ang mata ni Karina. Bakit? Mahinang tanong niya. At doon, bumigay na si Doña Victoria. Dahil natakot ako, sagot niya. Natakot akong mawala ang lahat. Natakot akong mawala ang pamilya. Natakot akong mawala ang sarili ko. Tumulo ang luha niya. Pero ang totoo, nawala ka pa rin. Sa likod, lumapit si Lorenzo. Hindi lang yan, malamig niyang sabi. Tumingin siya kay Karina. May isang bagay ka pa na hindi pa alam. Natigilan si Karina. Ano pa? Nanginginig niyang tanong. Huminga si Lorenzo. At sa sandaling iyon, bumagsak ang katahimikan sa buong mansyon. Hindi ka lang anak ni Don Fernando Cervantes, kundi ikaw ang tanging taong nakapagmana ng lahat ng properties niya, legal man o hindi. Parang nanigas ang lahat. Si Rafael. Si Doña Victoria. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Rafael. Inilabas ni Lorenzo ang isang huling dokumento. Ang tunay na will ni Don Fernando ay nasa pangalan ni Karina. Biglang napaatras si Karina. Hindi ko gusto ito, umiiyak na siya.
Hindi ko gusto ang yaman, hindi ko gusto ang gulo, gusto ko lang malaman kung sino ako. Lumapit si Rafael. Hindi mahalaga ang mana, Karina, sabi niya. Ikaw pa rin yun. Ngunit umiling si Karina. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng humawak sa akin, nagkagulo. Tumingin siya kay Doña Victoria. Tapos ngayon, tapos na. Sa labas ng mansyon, nagsisimula ng sumikat ang araw. Unang sinag ng liwanag na tumama sa basag na salamin ng Servanres Estate. Parang simbolo ng pagbagsak at muling pagsisimula. Ilang buwan ang lumipas. Tahimik ang dating marangyang mansyon. Wala ng Doña Victoria sa loob, nasa kustodiya na siya, habang hinihintay ang paglilitis. Si Lorenzo ay nawala rin sa mata ng publiko, parang isang anino na natapos na ang misyon. At si Rafael ay nasa labas ng lumang hardin. Nag-iisa, hanggang sa may dahan daw ang yabag. Si Karina, hindi na siya mukhang takot. Hindi na rin mukhang naliligaw. Babalik ka ba? Tanong ni Rafael. Hindi na ako babalik bilang biktima, sagot niya. Kung babalik man ako na ang pipili kung sino ako. Ngumiti si Rafael. Pati ako. Tahimik si Karina, tapos tumango. Pero hindi bilang dati. At sa huling eksena, ang mansyon ng Cervantes na minsang naging simbolo ng kapangyarihan, kasinungalingan, at lihim ay ngayon ay tahimik na lamang. Ngunit sa katahimikang iyon, isang bagong pangalan ang isinilang. Hindi na nakatago, hindi na kinatakutan, kundi muling itinayo mula sa abo ng nakaraan.